verse 13 to 14, who is able to advise or counsel the Spirit of the Lord, who knows enough to give him advice or teach him? Has the Lord ever needed anyone's advice? Does he need instruction about what is good? Did someone teach him what is right or show him the path of justice? Lord God, we thank you for this morning. Thank you for reminding us of your great love to us. Thank you for your presence that fill us in our hearts and our minds. Maraming salamat po dahil palaging handa kang ibigay ang kapayapaan na hinahanap at kailangan ng iyong mga anak. Nagsusumamo po kami sa araw na ito na magkaroon ng kapahingahan ng aming mga kaluluwa at espiritu at ang aming buong pagkatao ay iyong puspusin at sakupin mo. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang mali. Ikaw ay Diyos na banal, ikaw ay hindi nagagalak, nasasaktan at nagagalit sa pagkakamali. Pero ikaw ay Diyos din na matagal kong magalit. Kaya nais namin muli gamitin ang iyong mga salita at pangako sa amin. Ikaw ay Diyos na hindi sinungaling. At nais namin gamitin ang pagkakataon na ito habang kami nabubuhay na humingi ng tawad sa iyo, magsisi at magsimula sa pagkakataon na binibigay mo sa amin. Lord, thank you for your forgiving power. Salamat po sa pagpapalaya sa amin. And we ask for your word to bring blessings to your people, pagpalain ang iyong mga anak sa lugar na ito. Salamat po dahil ikaw ang nais namin maluwalhati. And you know the depths of our hearts, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat dahil kilala mo kami kung sino kami. At inibig mo kami kung sino kami. At tinanggap mo kung sino kami noon, ngayon, at sino kami sa magiging sa kinabukasan. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na nagmahal ng ganito sa amin. Kaya samahan mo kami, ang iyong mga salita ay maging kapangyarihan mo upang maramdaman namin ang pagyakap at ang iyong pagtutuwid at ang iyong karunungan ay dumaloy sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. This is all our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat at magandang umaga din sa kasama natin online. At ang pinag-uusapan po natin na ilang buwan na ay patungkol sa salita ng Diyos na nagpapahayag kung sino ang banal na espiritu at ang ating mga karanasan sa banal na espiritu. At sabi ko nga, katulad ng nabanggit ko last week, ay nauunawaan natin ang mga katotohanan patungkol sa ating Diyos Ama sa langit. At nauunawaan din natin ang maraming bagay patungkol sa ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos na nagkatawan tao at siyang tinawag na anak ng Diyos na nagligtas para sa atin. Siya'y namatay, muling nabuhay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. At ngayon naman ay pinag-aaralan natin ang patungkol naman sa Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu. Kaya nga, sa Pilipinas, alam natin ang in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. So, hindi lang yun binabanggit o pwedeng banggitin sa panalangin, pero bilin talaga ng Panginoon na tayo ay bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Kaya binabanggit natin yon kapag tayo ay nagbabautismo sa tubig. Pero hindi rin naman masama kung babanggitin natin ito sa panalangin, pagkatapos ng panalangin. Pero binabanggit natin in Jesus' name o sa pangalan ng Panginoong Hesus sapagkat siya ang nagsabi na anumang hingin ninyo sa pangalan ko ay ibibigay ko para maparangalan ng ating Amang nasa langit. So we say in Jesus' name. Sa nabasa nating salita kanina in Isaiah chapter 40, ang sabi dito ay, sino makakaarok sa banal na espiritu? Sino makakaunawa sa lalim niya?
Ang Espiritu ay hindi nakikita. Walang anyo, walang katangian. Pero may mga, sabi natin walang larawan, pero may mga katangian. So sabi diyan, sino makakaunawa sa Kanya? O sino ang magtuturo sa Diyos? So tinawag ang Espiritu, o banal na Espiritu ay Panginoon o Diyos. At sino ang magtuturo sa Kanya? Sino ang magbibigay sa Kanya ng payo? Sino ang Kanyang counselor? Pag sinabing counselor, isang taong mas mataas sa iyo at tutulong sa pangangailangan mo. So, kaya nga may mga counselor din tayo sa government, di ba? Sila yung pinakatumutulong, mas mataas, o isa sa mga pinakamababang posisyon sa lokal. Pero mas mababa ang mga barangay, syempre ang kagawad. Pero sila yung nalalapitan kapag may burol, di ba? O kaya naman may recon sa school, scholarship. So madalas sila nalalapitan. Pero ang sabi dito, sino ang pwedeng maging counselor ng Panginoon? Sinong mas mataas sa Kanya? Sinong papayo sa Kanya? At pag sinabing counselor, pwede mo rin sabihin helper. Sino ang helper niya? Sino tutulong sa Kanya? Wala. Walang kailangan tumulong sa Diyos. Walang kailangan magpayo sa Kanya. At sabi nga dito, whom did the Lord consult to enlighten him? Sino nilapitan ng Diyos? Para siya'y magkaroon ng karunungan. Who taught him the right way? Sino nagsasabi sa kanya, ito tama, Panginoon, ito ang hindi? Wala. Who was it that taught him knowledge or showed him the path of understanding? Yan po ang nag-iisang Diyos. Walang naglikha sa Kanya, walang nagturo sa Kanya, walang kailangan tumulong sa Kanya, wala siyang kailangan na tao o kahit anong bagay, siya lang, kaya niyang mabuhay ng siya lang. Hindi niya kailangan ng tao para maging masaya. Hindi niya tayo kailangan para gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Kaya niyang gawin mag-isa lahat. Yan po ang Diyos. At siya po ang ating banal na Espiritu. So tinatawag siya na counsel, helper, and comforter. O nga naman. Salamat po. Sino ang mag-aaliw sa Kanya? Kailangan ba niya ng taga-aliw? Kailangan ba niya ng magpapangiti sa Kanya? Tayo mga tao, di ba, kailangan natin ng mga maraming bagay to sustain us. Physically, ano ginagawa natin para maging healthy? Kumain. Uminom ng tubig. We are dependent on something, somehow, and on someone. Kailangan natin ng ibang bagay o ibang tao o ibang sitwasyon para tayo ay mabuhay. Pero, ang Diyos, wala siyang pangangailangan kanino man. Sapat na siya sa sarili niya. Pero salamat, nilikha tayo ng Panginoon. Kaya, ang lahat ng meron tayo, ako, ikaw, at mga bagay na nakikita natin, lahat ng likha ay may utang na loob sa Panginoon. Ayan ang kagandahan sa ating Diyos. Nilikha niya tayo dahil sa Kanyang pag-ibig. Dahil kung sino siya. And that reminds me na napakasarap na isipin na hindi kailangan ni Lord si pastor. Hindi kanya kailangan, sister and brother, to do His will. Kaya niyang gawin lahat ng siya lang. At dahil doon, pribilehiyo lahat ng meron tayo. Privilege given by God. Wala tayong karapatan dito. Wala tayong pwedeng iharap sa Panginoon, Lord, ito dapat, ganito dapat. Hindi, wala. Lahat tayo ay nakadepende lang sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na banal, ang banal na Espiritu. So, sarap nga awitin kanina, no? Ang ganda nung awit, when I think about the Lord. Manlalambot ka, manghihina ka. Kapag inisip mo kung sino ang Panginoon, manliliit ka. Di ba?
Maaalala mo na, sino ba ako, Panginoon? Para bigyan mo ng pansin. Okay. So next po, ito ang ating tuloy-tuloy na pag-uusapan ngayon. Parakletos. So hindi familiar sa inyo yung salita na yan. Pero yan ay Greek word na title ni Holy Spirit. So mamaya, maintindihan naman natin. So bakit yan ang title? Pag-uusapan natin ay ang ministry o ang ginagawa ng banal na Espiritu. Basahin po natin. Sabay-sabay. 1, 2, itong nasa itaas. 1, 2, 3, go. Ayan. Parakletos. Ang parakletos ay binubuo ng dalawang salita. Sa Griego, una, ang para. Sa atin, ano ang ibig sabihin ng para? Hinto. Mga Espanyol kayo, no? Para. Sarado, di ba? Hinto. Close. Beside. Ayan ang ibig sabihin ng para. Katabi mo. Very personal. Kasama mo. O talagang nananahan sa iyo. Kumbaga parang alam na alam kung sino ka. Para. Close. Magkadikit kayo. Di kayo naghihiwalay. Para. Close behind. At kaleo. Pag sinabi kaleo, make a call or to summon. Na parang katabi mo siya, pero habang kasama mo siya, may sasabihin siya sa'yo. So, para kaleo, parakletos. Pero yung kaleo ay meron din siyang root word. Na halimbawa, pananalangin. Ano ang root word ng pananalangin? Panalangin. Di ba? Halimbawa, ikaw ay nagluluto. Anong root word ng nagluluto? Luto, di ba? Oh, tumatawa. Oh, ganun din sa kaleo. Meron siyang root word. May pinagmulan. Bakit sinabing may make a call or to summon? Keluo, to command or to order. Doon daw nagsimula yung bakit bakit siya make a call? Bakit siya may tinatawag, may sinasabi? Dahil meron siyang pinapagawa, meron siyang inuutos. At ang keloo ay meron ding root word uli sa Greek. So to urge, para to steer you up, to push, to motivate. Pero ang parakletos, sa word study muna tayo bago tayo magtuloy-tuloy. Ang historical meaning talaga ng parakletos, nung panahon nila, pag sinabing parakletos, sa panahon ni Jesus, mga title yan ng mga lawyer o attorney. Sa panahon nila. Alam naman natin, kapag sinabing attorney, sila yung nakakaalam ng batas. Sila yung gumagawa ng batas o nag-e-execute ng batas. Sa panahon nila, parakletos. Pero, pag sinabing parakletos, hindi lang siya isang profession or title. Ang ibig sabihin niyan, katabi mo, kasama mo, magbibigay sa'yo ng right judgment. Magbibigay sa'yo ng instruction. Mamaya, mas mauunawaan natin sino si Holy Spirit. Bakit? Sa dinami-dami nang pwedeng itawag sa Kanya, parakletos pa. Sa historical setting, properly a legal advocate who makes the right judgment call because close enough to the situation. So makikita mo, no? Kaya niyang gumawa ng tamang desisyon kasi hindi lang sa marunong siya, nandun siya mismo sa sitwasyon. Ang tawag din dyan ay advocate, advisor, helper, is the regular term in the New Testament of an attorney or lawyer. Someone giving evidence that stands up in court. So nagbibigay siya ng mga ebidensya para patutuhanan na yung sinasabi niya ay totoo. So yan po si Holy Spirit, si Parakletos. So sa English, meron ding tinatawag na paraclete. May English word talaga na paraclete. Ang ibig sabihin niyan is a one who close business, parang associate, kasama mo palagi. Parang best friend, parang ganun. Paraclete ang tawag doon. Sa next slide, medyo bibilisan natin dito, no? Ito po, ang tawag dito ay, sige, para kayo din naman, ano yung INT? Sa mga nagbabasa na ng Bible, sa version ng Bible, INT.
English. Interlineal. Interlineal. Pag sinabi interlinear, ang tinatranslate ang Bible word by word. So, ganito siya tinatranslate, no? Na may word of God na pagsalita, translate lang kahit medyo magulo yung arrangement ng sentence. So, sabi dito, ito yung interlineal, "But I, the truth, say to you, it is profitable for you that I should go away. If for not I go away, the Helper, no, not at all, will come to you. If however I go, I will send him to you." Naintindihan nyo? Hindi, no? Kasi nga, sa salitang Griego, ganyan sila mag-arrange ng sentence. So, ibang-iba sa atin. Tayo kasi, di ba, mayroon munang pang-uri, yung pangungusap natin, naka-arrange sa kanila, hindi. Iba ang pagkakaayos. Kaya, kung itatranslate mo ang Bible, literal, magiging barok. O kung tatagalugin natin, pero ako ang katotohanan, nagsasabi sa iyo, ito ay kapaki-pakinabang sa iyo, na ako ay umalis. Kung ako hindi aalis, ang tulong, hindi, naintindihan nyo, barok talaga siya. Interlinear ang tawag dyan. Ganyan po tinatranslate ang Bible sa English term. Pero, pagka-translate ng interlinear, saka siya ita-translate ng in a formal English ng language. So, parang, bakit ko sinasabi sa inyo yan? May mahalagang word tayo kasing pinag-aaralan dito. Saan sa tingin nyo dito yung pag-aaralan natin? Siyempre, yung ating topic. Ito, si Parakletos. So, ito yung word niya in Greek. Parakletos o tinawag na helper. So, silip lang yan. Kasi mahalaga sa inyo na, siyempre, lumalalim yung pag-aaral nyo sa salita ng Panginoon. At tinuturo namin kung paano nyo pwedeng basahin yung Word of God para hindi nakadepende sa tagapagturo kung paano nyo unawain yung salita ng Diyos. Next slide. Ho Parakletos. Kasi bakit nilabas ko yung John chapter 16:7 sa interlinear? Kasi sa mga version ng Bible, binilang ko, literal, binilang. Hindi yan hindi na yan result ni AI. Binilang ko talaga. Ang Parakletos, binanggit ng 12 beses as helper. Pero, binanggit din siya na advocate ng 14 times sa ibang version. At binanggit naman siya na comforter ng 11 times sa ibang version. Siguro medyo unti-unti nyo na nauunawaan. Bakit natin tinignan yung kaninang interlinear na version? Alin ba talaga ang Parakletos? In English word. Ano ba talaga ibig sabihin ng Parakletos? Kasi nga, sabi ng ibang version, tagatulong. Ibang ibig sabihin ng tagatulong. Amen? Sa advocate. At iba rin ang ibig sabihin ng comforter. Tama po ba? So, ano po ang tamang salita? Comforter? May clue dito no? Comforter ba talaga? Tama, Pastor? So, Pastor, mas magaling ka sa nagsabi sa mga Bible na helper yan dapat. Advocate. Eto, kaya naman nilagay ko yan. Ito naman yung sinasabi ko na hindi dapat ganito. So, walaan nyo, anong word to? Comforter. Hindi, paano yung mga version nagsabing comforter si Holy Spirit? Counselor, So, sige, mag-ano kayo? Magulaan kayo. Okay, dito muna tayo bago dyan. So, dito mga kapatid, helper, advocate, comforter. Bakit iba-iba ang version, iba-iba ang word ginagamit? Kasi, mula nga dun sa root word na parakletos, from para to kletos. Kumbaga, depende kung ano yung pagkakasalin doon sa mismong paragraph, kung paano siya ginamit.
So tama naman yan, yung mga version na yan. Pag tinawag na helper sa Holy Spirit, that's good. Tama yon. Pag tinawag siya advocate, that's good. Comforter, that's good. Tama naman lahat yan. Pero depende doon sa pangangailangan nung nag-translate ng Bible. Depende rin kung paano kinonstruct yung buong sentence at yung buong text ng Bible. So tama naman lahat yan. Kaso nga lang, tayong mga tao, meron tayong isang maling interpretation kay Holy Spirit at ito yon. Ano kayang word yun? Ha? Wala dyan. Ha? Ano po? Consumer. Oh, magandang ano yun, ha? Pang negosyo yun, ha? Consumer. So, tama lahat yung ginagamit na yan, pero ito kasi, unconsciously, akala natin ganito si Holy Spirit. Controller. Kasi, bakit, mga kapatid? Maraming pagkakataon ng buhay pananampalataya natin, iniisip natin si Holy Spirit, kokontrolin niya tayo. At magagawa lang natin isang bagay, malibang kontrolin ako ni Holy Spirit. Hindi po controller si Holy Spirit. From the words na nabuo na Parakletos, wala dyan nabuo na siya ay controller. So, ito po ang goal natin ngayon sa preaching na ito. That we end the wrong belief natin na may mga bagay lang tayo magagawa malibang kontrolin ako ni Holy Spirit. Iba po ang pangongontrol. Pag sinabing control, sa ayot sa gusto mo, gagawin mo ito. Basahin po natin ang susunod na word. Si Holy Spirit ay helper. Taga-tulong. Tinatawag din siyang associate. Tinatawag din siyang partner at companion. Pag sinabing parakletos at ginamit ang word na helper, ang sinasabi diyan ng salita ng Panginoon ay hindi, sige, basahin mo na natin itong word. Tinutulungan tayo ng banal na spirito sa kahinaan natin. So, kung ito yung ginagamit na ginagawa daw niya, so ano yung tamang translation? Comforter, advocate, o helper? Ay, nakukuha nyo na. Naunawaan nyo na. Kasi sa maraming beses, laging parakletos yung binabanggit. So kung parakletos palagi yung ginagamit, paano na kapag pinag-uusapan yung pagtulong ni Holy Spirit? So ita-translate mo na yung parakletos as helper. Kasi nga, wala siyang eksaktong, pag sinabing parakletos, ito lang meaning niyan. Two words nga siya na binubuo Okay? So dito, sa Romans chapter 8, 26-27, tinatawag siya na parakletos, pero parakletos as helper, dahil tinutulungan niya daw tayo saan? Sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin, kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa mamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Again, number one objective natin, ang Diyos ay hindi nangongontrol, pero siya ay tumutulong. Pag sinabing tulong, kapatid, may ginagawa ka, wala. Kaya nga tutulungan ka Bakit ka tutulungan kung wala kang ginagawa? Ibig sabihin, si Holy Spirit, hindi siya yung gagawa lang siya ng mag-isa tapos parang kahit hindi ka na, wala ka nang gawin, ako lang bahala. No, kapatid. Si Holy Spirit ay associate natin or partner natin. Maalala niyo yung sinabi ni Pastor Apollo sa Genesis, binigay na ng Diyos sa tao ang pamamahala sa mundo. So kung papakialaman niya, kukontrolin niya, kukunin niya yung dominion ng tao, nakikialam siya, kinukuha niya yung authority ng mga tao. Kaya nga kayo, mga kapatid, you have free will. Tandaan niyo yan.
Sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw, may mga sariling decision talaga tayo sa buhay natin. At nandyan si Holy Spirit hindi para kontrolin ka. Nandyan siya para tulungan ka. Kasi may mga tao na gano'n ang mindset. Wala, di ko kaya to. Ganito na talaga yung mangyayari sa akin. Kapatid, hindi po totoo yun kasi nungalingan ni Satan yun. May mga tao nag-aantay na lang ng himala para sa buhay nila. Meron ka pong kalayaan, kapatid. May free will ka. Kahit na anong gawin natin sa buhay na ito. Kasi iniisip natin, nagagawa natin yung isang bagay o kasalanan kasi nature na natin yon. Si Eva at Adan po ba, bago magkasala, nature nila makasalanan sila? Tanong, balikan natin yung first sin ng tao. Did they sin because they are slave to sin? O inosente sila at malinis, pero pinili nila magkasala? Ganon din sa banal na spirito, kapatid. Malinis at inosente ka na. Nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, binigyan ka niya ng bagong puso na malinis, pusong laman. At dahil doon, may kalayaan ka ng gawin ang kalooban ng Panginoon. Helper siya. Hindi siya controller. Kaya palayain na natin yung ating mga sarili sa pag-iisip. Ay, magagawa ko lang. Hindi ko magawa to kasi ganito na ako eh. Hindi, kapatid, choice lang talaga yon. It's just our free will to choose to obey God and to choose not to obey God. But of course, it's by the grace of God. Still, kapangyarihan pa rin ng biyaya ng Diyos bakit tayo nakakagawa ng mabuti. Amen? Pero, kahit na may biyaya sa iyo ang Panginoon, choice mo pa rin like Adam and Eve to obey o disobey God. Tandaan mo yan. Huwag mo kakalimutan. He is our helper. So it's not true na sasabihin natin, nakakagawa ako ng mali kasi ito ang nature ko. Pero we have imperfect nature. Yun naman talaga yun. Totoo naman yun. Hindi tayo perfecto talaga. Magkakamali at magkakamali tayo. Kasi nga, wala pa tayo sa perfectong katangian natin bilang mga anak ng Diyos. Magkakamali ka. Pero, sa bawat pagkakamali mo, kapatid, huwag mo i-glorify si Satan na nagsasabi na wala ka nang magagawa kundi gumawa ng kasalanan. That's a lie. Kaya pag sinabing tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating kahinaan, He help us in our weakness. Pag nangihina ka, hindi pwedeng i-reason natin, kaya ako nagagawa ito kasi kahinaan ko ito. Hindi nga, yun nga sinabi. Kapag ikaw isa kang anak ng Diyos at nangihina ka, may kahinaan ka bilang tao, nandyan siya para tulungan ka. Kaya kung sino man tayo, kahit na ako nga, pastor, diba? O tayo mga lingkod ng Panginoon, we can only survive, do good things by the help of the Holy Spirit. Kaya simula ngayong umaga, tanggapin mo sa sarili mo na may tumutulong sa'yo araw-araw. Pag may temptation ka, may tutulong sa'yo. Hindi pwedeng pag sinabi mo may temptation ka, hindi ko malalabanan to, makakalaya dito, makakalaya ka dyan. Dahil nandiyan ang banal na Espiritu para tulungan tayo. At paano niya tayo tinutulungan? Siya daw ay umiiyak, nagsusumamo sa ating Panginoon. Siya ang namamagitan. Mamaya, pag-uusapan naman natin si Holy Spirit bilang advocate o ating tagapagtanggol, ang ating lawyer. Pangarap ko yan, maging lawyer. So, malinaw na po ba sa inyo? Una, ang Parakletos ay tagatulong.
Tutulungan ka niya, pero may bahagi ka. Ang bahagi mo ay magpasakop, sumunod, magtiwala sa Panginoon. Free will. Malaya tayo. Again, balikan natin si Eva at Adan to emphasize the story. Si Eva at Adan ay mga perfect people. Innocent and pure. Just like Christians, we are now perfect and innocent in the eyes of God. Pero nagkamali sila, not because, tao lang naman ako eh. Hindi. By choice. Decision natin yan. At sumusunod sila sa Panginoon by choice din. Hindi dahil sa kinokontrol sila ni Lord, wag mong hahawakan niyang bunga na nagbibigay ng karunungan sa tama at mali. Di ba? Kalayaan nila yon. Ang sabi nga sa storya na doon, yung kaya daw si Eva ang nagkasala, nandun daw kasi si Adan nanonood lang. Very passive. Naturingan lalaki, inahayaan niya yung babae na nagkakasala. Hindi man lang siya gumagawa ng action. Although, hindi na sinabi sa Bible yon. Pero kasi pagkaagat ni Eva, nasan si Adan? Katabi niya eh. Binigyan niya agad eh. So, pananagutan ni Adan. Mga lalaki talaga, malaki responsibilidad natin eh. Hindi tayo pwede manisi sa asawa natin. Bakit ka ganyan? Tanongin muna na sa sarili natin, bakit tayo ganun sa asawa natin o sa pamilya natin? Diba? So, yan mga kapatid, tandaan mo yan. Associate si Holy Spirit. May mga pagkakataon na mas okay kung si Lord na lang gumawa no? Halimbawa, gusto ng Panginoon ng isang magandang painting. Kaya naman niya gumawa ng painting na maganda, di ba, na siya lang. Pero ang ginawa niya, gagawa ko ng tao para gumawa ng painting. Sa tingin nyo, pag nag-compare, i-compare yung dalawang painting. Halimbawa nila, mag-drawing ng isang cartoons. Yung isa, kamukhang-kamukha niya yung cartoon. Yung isa naman, mukhang kengkoy na cartoons. So, nakita niyo na ba yung drawing about kay Catherine Bernardo noon? Yung nag-trending sa social media. Yung unang drawing niya si Catherine, mukhang may lupus eh. Pero after a while, after many years of trying and trying, naging perfect yung pagka-drawing niya kay Catherine Bernardo. So, ganun din ang Panginoon, no? Kung siya lang gagawa, ang dali sana at ang ganda eh. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi lang yung perfecto at maganda eh. Ang gusto niya kasama tayo sa isang bagay na gusto niyang i-accomplish. Di ba? Kung siya lang, mas maganda. Sa tingin nyo, kapag si Lord nagpagawa nito, perfect, di ba? Kapag tayo, first floor muna. Wala munang pintura siguro, walang elevator. Elevator, kala mong taas. Pero gusto ng Panginoon, kasama tayo. Kung gagawa ng isang kanta si Lord, kaya niyang gumawa mag-isa ng kanta. Sobrang ganda. Pero gusto niya kasama si Mark, magigitara. Okay sa akin na yan. No? Okay ba yan, Mark? Kasama ka ni Lord? Privilege. Kahit na hindi ganda man, kapag kamay ng Panginoon ginawa dahil gusto niya ikaw kasamang gumawa. So, privilege, di ba? Minsan, wag na, ayoko na sumali, papangit lang yung gawa eh. Pero gusto ni Lord, kasama tayo. Helper, associate tayo. Gusto niyang ipakita yung kaluwalhatian niya sa mundo, hindi lang sa sarili niya, kundi sa pamamagitan ng mga taong pinili niya. That is our God. Minsan tayo pa nga yung tayo talaga. Yung dahilan bakit hindi ganon kaganda yung isang bagay na plano ng Panginoon. Pero, I can say, mas prefer ng Panginoon na kasama tayo, na maglingkod sa Kanya. So, pribilehiyo ito, kapatid. Ang buhay na ito. Amen? Tutulungan niya tayo, companion tayo ng Panginoon. Sabi ng isang preacher, hindi gagawa ang Diyos ng kahit anong bagay, which is si Pastor Apollo, sinasabi niya rin ito nang hindi niya gagamitin yung mga tao na nilikha niya.
At same thing with the preacher who said na ang Diyos hindi siya gagawa ng kahit anong bagay maliban na lang na gamitin niya yung mga tao na mga tinawag niya, yung mga pinili niya. So kung sa kasarili niya, kaya niyang gawin yun. Kaya niya iligtas ang tao. Kaya niya i-share ang gospel to the ends of the earth. Mas mabilis, mas maganda, mas makapangyarihan. Pero ang gusto niya sa pamamagitan natin. So associate siya, kapatid. Companion. First objective, God is not a controller. Simula ngayon, be responsible of your action. Gamitin natin na maayos yung ating kalayaan sa pagdedesisyon sa ating mga ginagawa sa buhay. Because God will not control us, but will help us sa lahat ng ating ginagawa. Next. Ang banal na espiritu ay ang ating lawyer or advocate. Siya rin ang ating legal counsel. Kailangan ko ng volunteer dito. Siguro yung nasa, sino bang pwedeng yun? Si Yani na lang or si ano. Magturuan kayo, sino sa inyong dalawa? Kasi Nani na lang. Nani, pasa mo muna yung, dito ka, Nani. Halimbawa, nasa husgado tayo, kuha ka ng bangkuan. Basahin muna natin. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu nagbibigay buhay. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoo, nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi kay Kristo. So, ganito po ang ginagawa ni Holy Spirit araw-araw. So, darating si Satan para i-accuse. Ate Janet, kunwari, against the lawyer ka. Tiga dito. Kunwari, accuser ka lang. Kunwari lang, ikaw na, wag mong totohanin to. Kunwari, pupunta ka sa kapitbahay, alam mo, ganito yan, sis. So, halimbawa, meron judge dito. Magsabi ka ng mga bagay na negatibo sa kanya. Ikaw? Oo, sa kanya. Sinungaling ka. Wala kang kwenta, wala kang silbi. Ano ba? Anong ginawa niya? Bakit wala siyang kwenta? Anong ginawa niya kahapon? Sige, kwento mo. Nangunguha ka ng hindi sa'yo. Ano yun? Ano yung kinuha niya? Hindi ko alam po. Nanlalait ka. Accuser, di ba? Nagsasabi ka ng hindi totoo. Ano pa? I-accuse mo, tindihan mo. Yung tipong mapapabackslide siya. Ano ba? Nagmumura ka. Ano ba? Tamad, ganun. Hindi lang. Hindi siya tamad. Parang inisip mo yung totoo, Ano ka? Mapagkunwari. Mapagkunwari ka. Ano ba? Ang dami Ano ba? Ikaw mo siya. I-accuse mo, ganunin mo. Ano ka? Tumitingin ka na may pagnanasa. Ano ba? I-accuse mo. Hindi mo. Nagkakagusto ka sa may asawa. Oo nga, no. Ano ba? Ano ba? Sinungaling ka sa magulang mo. Hindi ka umuwi sa tamang oras. Totoo ba? Nabasa mo ba yun sa GC? Hindi na, Pastor. Accuse lang, Pastor. Accuse. Okay. Marami. Okay, sige. Ngayon, ganito si Holy Spirit sa atin araw-araw. Siya ang ating tagapamagitan sa Diyos.
Sabihin niya, syempre, una sa lahat, ang akusado po ay hindi katulad ng sinabi ng accuser na yan. Hindi po totoo ang mga paratang niya kay Nani. Dahil si Nani, una sa lahat, namatay ang Panginoong Yesus para sa kanya. At muling nabuhay, tinanggap niya at naniniwala siya kay Kristo. At dahil doon, ang inaakusahan ni Satanas, ng espiritu ni Satanas, ay hindi totoo. Si Nani po ay isang anak ng Diyos. Ako po ay nananahan sa Kanya. Araw-araw ko po siyang kasama. Alam ko po yung puso niya. Nakatira ako sa Kanya. Alam ko yung tumatakbo sa isip niya. Alam ko pinagdaraanan niya bakit siya ganyan. Hindi po totoo na sinasabi ng akusado na siya ay sinungaling. Maaring siya ay nakapagsinungaling, pero hindi po siya isang sinungaling. Siya po ay isang tao na nagsasabi ng katotohanan sa buhay niya. Hindi po totoong sinabing magnanakaw siya. Maaring siya ay dumadaan sa proseso ng kanyang pagkalaya, pero siya ay ganap na nilinis na ng Diyos. Hindi po magnanakaw si Nani. Siya po ay isang taong mapagbigay pa nga. Nakikita ko po siya, gumigising ng maaga para maglingkod sa Panginoon. At hindi rin po totoong sinasabi na siya ay nagnanasa sa asawa ng iba. May asawa na ba yun si Donnie? Hindi po niya gustong agawin yun. Preference niya lang yun. Siguro, nung bata siya, nakita niya yung pagkahang. Hindi naman siguro, di ba? Sigurado palagi ang Banal na Espiritu. Hindi po. Kahit po iharap niyo si Donnie sa harap niya, hindi niya agawin sa asawa niya yun. Sinungaling po si Satanas. Hindi po si Nani. Si Nani po ay isang anak ng Diyos, isang babae. Kung gusto niya, di sana minessage siya na si Donnie, di ba? So, hindi po totoo yung mga paratang na binabanggit sa kanya ng akusado. Hindi po makasalanan ito. Siya po ay isang taong nilinis na ng dugo ng Panginoon. At ako po mismo ang magpapatotoo. Kita nyo? Ako mismo, nakatira ako sa Kanya eh. Nananahan ako sa Kanya. Maaring may mga nababasa tayo ng mga kasalanan na nagagawa natin. Pero kapatid, simula ngayon sa araw na ito, maraming salamat, Nani. Sana nakita natin yung ating mga sarili sa buhay ni Nani. Simula po na tayo ay magbabasa ng salita ng Diyos at makakakita tayo ng mga salita na patungkol sa righteousness, patungkol sa matuwid na pamumuhay, kabanalan, at pag may nababasa tayong mga kasalanan, pangangalunya, pagnanakaw, simula sa araw na ito, kapatid, you have an advocate in the Lord. So kanina, ang namagitan ay ang banal na espiritu laban sa akusado na espiritu ni Satanas na nagsisinungaling, nandadaya sa atin, nagpapabagsak sa atin. Ngayon, ang sabi dito, di ba? Si Holy Spirit sa Diyos. Siya yung nagpapaliwanag sa Diyos. Hindi dahil sa hindi alam ng Diyos. Pero dahil siya yung advocate lang talaga natin. Nananahan siya sa atin. Siya yung selyo. Ngayon, ganito rin yung gagawin niya pag kaming dalawa na lang ni Nani. Nani, ka nga dito. Lika, tayo ka uli. Ngayon, pag kami na lang dalawa ni Nani, ganito na yan. So, dahil namagitan ako sa Diyos, tayong dalawa naman mag-uusap, Nani. Nani, babasahin mo itong Romans chapter 8. Okay, basahin mo to, Nani.
Hindi, simulan mo na nga dito. Ayan. Okay, 4. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating So, that mga is your mamumuhay. spirit. Okay. Namumuhay sa patnubay ng banal na espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na espiritu. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Okay. So habang binabasa mo yan, Nani, pag binabasa mo yung patungkol sa makasalanang pagkatao, kamatayan, pagsunod sa makamundong pagnanasa, anong nararamdaman mo? Guilty. So, dahil ako ang advocate niya, ako ang attorney niya, Nani, hindi na ikaw yan. Okay? Anak ka na ng Diyos. Ngayon, sinasabi yan ng salita ng Diyos sa'yo, hindi dahil sabihin sa'yo na kapag ginawa mo yan, mapapahama ka, hindi na ikaw yan. Ang ikaw ay ang isang taong namumuhay na may banal na espiritu sa'yo, na nananahan ako sa'yo, Nani. So, wag mo nang isipin yung mga makasalanang pagkatao na yan. Malinis ka na. Pag may nababasa ka dyan na sinasabing, pangangalunya, pagsisinungaling, Nani, hindi totoo yun. Hindi ikaw yun. Okay? Nananahan ako sa iyo. Banal ka na. Mabuti kang tao. Tapat ka. Dahil ang espiritu ko ay nasa iyo. Hindi ka mahina, Yani. Hindi ka perpekto, magkakamali ka, pero mapagtatagumpayan mo, Nani. Okay? So, ganun yung advocate. Okay, thank you, Nani. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Nani. Simula sa araw na ito, mga kapatid, lagi nating iisipin, lalo na ito, Romans chapter 8. Sa mga nagbabasa ng Bible, alam na alam natin yan. Laging ang nakafocus tayo dyan sa justification by faith. Pero ang daming mga pahayag dyan patungkol sa banal na spirito. Di ba nga, dito pa yung sinabi na, sinong makakatulong sa aking makasalanang pagkatao? Diba? Sabi ni Paul yon. Pero sabi niya sa next chapter, supurihin ng Diyos, salamat sa Diyos dahil siya ang aking kaligtasan. Siya nagbigay sa akin ng kalayaan at kapangyarihan upang mamuhay ng matuwid. Pag nakakabasa tayo ng mga teachings about righteousness and obedience, mga kapatid, huwag agad nating sasabihin, pag nakita natin, ay hindi ko sinusunod yan, salamat sa biyaya ng Panginoon na bayaran na lahat ng kasalanan ko. Una yan, very good yan. Pero huwag ka dun magtatapos. Isipin mo rin na binigyan ka ng Diyos sa kapangyarihan at ang banal na spirito upang mapagtagumpayan to. Kasi lagi tayo dun tumatakbo eh. Kapag may nakikita tayo, halimbawa, ang patungkol ay sa hindi pag-iikapo. Tapos, ang laging respond ng espiritu natin, ay hindi, binayaran na ako ni Kristo sa aking mga kasalanan. Kahit na hindi ko nagagawa ito, ay bayad na ako sa kasalanan ko. Very good yun. Tama yun. Totoo naman yun. Pero kung hindi ka pupunta sa isa pang katotohanan na hindi ka na magnanakaw, kasi nga, di ba, sabi, pag di ka nag-iikapo, ikaw ay magnanakaw. Dapat hindi mo tanggapin na ikaw ay magnanakaw sa Diyos. Dapat tanggapin mo na ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. Dahil oras sa paniwalaan natin na tayo ay, ayun lang example lang yun, ayun yung pinakasimple na naiisip ko ngayon. Iniisip mo na magnanakaw ka, at hindi na yung salita ng Diyos ang pinapaniwalaan mo. Si Satanas na. So listen to your advocate. When you are reading passages about righteousness of God, wag ka lang hihinto doon na nilinis na ako ng buo ng Panginoon at kahit pa hindi sa gawa ko ako naligtas kundi sa biyaya ng Panginoon, paniwalaan mo yon, katotohanan mo yon. Pero paniwalaan mo isa pang katotohanan na hindi ka isang makasalanang tao. Hindi ka sinungaling, hindi ka mandaraya. You have an advocate. Meron kang attorney. Una,
lalaban sa nag-aakusa sa iyo, at meron ka ding advocate na magpapaalala sa iyo araw-araw, ay, Nani, hindi ka yan. Kaya mo yan. Tumayo ka, lumaban ka ngayong araw, mapagtatagumpayan natin ito. You have a legal counsel. Sa tingin mo ba si Holy Spirit is a fake lawyer? Paano pag sinabing fake lawyer? Pinagtatanggol yung mga talagang masasamang tao, di ba may mga ganyang attorney? So hindi po fake lawyer si Holy Spirit. Pag sinabi niyang banal ka, banal ka. Mamuhay ka ng banal. Napakasama kapag ang isang attorney, pinagtatanggol niya yung isang pumatay talaga ng tao. Tama? At hindi gagawin ng Diyos yun. Simula sa araw na ito, isipin mo kapatid, ikaw ay isang anak ng Diyos. Hindi ka perpekto, pero ikaw ay matuwid na sa paningin ng Panginoon. Kaya mong gumawa ng mabuting bagay tulad nga ng sinabi ni Paul. Na-share ko to sa messages, sinend ko ng ano. Huwag kayong papadaya. Ang taong matuwid ay namumuhay ng matuwid tulad ni Kristo. Lagi natin sinasabi yun, di ba? Ay, hindi. Kahit pa anong sabihin ng mundo, suot-suot ko ang righteousness ni Christ. Yes. Suot-suot mo ang righteousness ni Christ, hindi lang damit yan. Kung suot mo yan, magiging matuwid ka talaga. That's it. Kung suot-suot mo, sinasabi natin na, hindi na ako nakikita ng Diyos, kundi si Kristo. Totoo yun. Ang nakikita na sa iyo ay si Jesus ng Diyos. At dahil talaga, hindi dahil sa nagpapanggap si Lord na, ay hindi, kahit na si Bana nakikita ko, si Jesus talaga yan eh. Hindi niya niloloko sarili niya, nakikita niya talaga si Kristo sa kanya dahil nasa kanya yung Espiritu ni Kristo sa kanya. Ang banal na Espiritu. At dahil nasa iyo ang banal na Espiritu, Bana, makakapamuhay ka na katulad ni Kristo. Tayo kasi, minsan pinagbabangga natin eh. Dahil nga immature pa tayo sa katotohanan, pinagbabangga natin yung katotohanan. Ganun sa, kahit sa mga Christian community ngayon. Hindi ka naligtas sa gawa. Totoo naman talaga yon. Pero ang taong naligtas na, ay makikitaan mo ng gawa ng Panginoon. Amen? So we rebuke Satan, the spirit of Satan, na nagsasabi na makasalanan ka, talunan ka, duwag ka, matatakutin ka, magnanakaw ka, mukha kang pera, mangangalunya ka, hindi totoo yun. Katulad ka ni Kristo. Sa ayaw at sa gusto mo, nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kahit paanong sabihin sa iyo ng tao, pakinggan mo lang sinasabi ng Diyos sa iyo. Ng salita ng Diyos sa iyo. Hindi ka loser, hindi ka thief, hindi ka deceiver, kay isang anak ng Diyos. So yan po ang ating legal counsel. Palakpakan natin ang ating abogado. Palakpakan din natin ang akusado. At ang nag-aakusa. Salamat sa Diyos sa buhay nyo. Okay, so nakita nyo kung paano ang nangyayari sa harap ng Panginoon, di ba? At kailangan makita mo rin kung paano ka araw-araw kina-counsel ni Lord. Next po. Si Parakletos ay isang comforter. Hallelujah. And I will pray the Father, and shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Simula nung tinanggap mo si Kristo, di na kayo maghihiwalay. Kailanman. Sa hirap at ginhawa. Kaya nga sa kasal, sinasabi, sa hirap at ginhawa, magkasama kayo. Kamatayan lang maghihiwalay sa mag-asawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, I hate divorce. Ayoko ng paghihiwalay. Pero kung gusto niyo maghiwalay, bahala kayo, pero ako, hindi ko gusto yan.
Dahil ang pag-aasawa ay pagsasalarawan ng pagsasamahan ni Jesus at ng church. Forever. Simula nang tanggapin mo siya, tipan na yan. Kasunduan nyo na yan. Na magsama sa walang hanggan. And the Holy Spirit help us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit pray for us with groanings that cannot be expressed in words. And the Father who knows all hearts knows the Spirit is saying, for the Spirit pleads for us believers in harmony with God's own will. So makita nyo, no? Tama ba na umiiyak ang Diyos? Ang Diyos umiiyak. Nag-aantay, nagtsatsaga sa atin. Isipin mo lang yun eh. Kahit pa anong dahilan, ang Diyos umiyak. Kahit pa anong dahilan, di ba parang, what a wake-up call. Pag tao nga, nakita ka umiiyak. Di ba? It's moving. Parang kahit pa anong dahilan, parang no person deserve to be depressed. Di ba? Parang ang tao, parang maaawa ka. Pag nakikita mo, umiiyak siya, kahit ano pang dahilan, pero pag umiyak na yan, may bagay na hindi na tama at kailangan ayusin o itama. Pero dito kapatid, sinasabi, ang banal na spirito ay umiiyak. Para sa iyo, mamagitan sa Diyos. Minsan sa sobrang hirap na ng buhay, sa laban sa pananampalataya, ang banal na spirito na mismo ang nagsusumamo sa Diyos. At sabi niya dito, sa last part, in harmony. Hindi siya yung umiiyak na parang ayaw ni Lord tapos ikaw gusto mo kaya ka umiiyak. Hindi yun eh. Huwag namamagitan siya na maging iisa yung kalooban mo at ang kalooban ng Diyos. Ano mang ating pinagdaraanan, nauunawaan tayo ng banal na Espiritu. Kung minsan di mo na alam sasabihin, alam ng banal na Espiritu kung paano niya sasabihin ang iyong mga dalangin sa Diyos. Kulang na ang salita, kulang isang oras, kulang ang awit, pero ang banal na Espiritu, alam na alam niya kung ano yung sasabihin. Alam niya paano mamagitan. Kaya ang sabi dito, si Holy Spirit nakakonekta sa atin at siya naman nakakonekta sa Ama. We are one in the Lord, in the Spirit of God. Kasama natin siya. Nauunawaan ka niya. Kaya yun ang maganda sa Panginoon, walang standard. Pinoy, Israel, Hudyo, Hentil, maitim, maputi, mayaman, mahirap, lalaki, babae. Kung mananampalataya ka sa Panginoon, may kalayaan ka na maranasan ng Diyos yung mga nararanasan mo. Maunawaan niya yung ating pinagdaraanan. So siya po ang ating comforter. He encourage us. He counsel us. Pinapalakas niya ang ating loob. Niyayakap niya tayo. Hindi niya tayo pinandidirian. Ini-enlighten niya tayo palagi. Kasama tayo ng Panginoon. Next po. In Him you also have heard the word of truth, the gospel of salvation, and have believed in Him were sealed with the promise of the Holy Spirit, which is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of the praise to glory. Ganon din yung isang verse. Sinasabi dito na ang banal na Espiritu, ang garantiya, tatak na ikaw ay sa Diyos. Kung gusto nyo i-emphasize pa yan, masasabi mo, hindi lang siya drawing na makikita, merong siyang apoy. Alam ng Diyos na, hindi, talagang meron kang Holy Spirit na kumikilos sa buhay mo. Ikaw yung tatak niya. Kaya nga ang assurance of salvation, hindi lang yan na parang, basta sa Diyos ako, naniniwala ako kay Kristo. Maraming ganyang Kristiyano, pero hindi na naglilingkod sa Panginoon. Basta alam ko, mahal ako ni Kristo, naniniwala ako na matay siya para sa akin at muli siya ng buhay. Sigurado ako.
ang assurance of salvation ay nasa banal na Espiritu. Siya yung tatak. Kahit pa anong proclamation natin, born again Christian tayo, si Holy Spirit pa rin ang patotoo. Kaya nga sinabi kanina kung totoo, di ba? Kaya nga sinasabi ng, gano'n ng mga attorney. Sabi, hindi po totoo yung sinasabi ng aakusa sa kanya. Kung totoo yan, bakit ako nananahan sa kanya? At kung totoo yung inaakusa sa kanya, bakit nagbabago siya? Ang banal na Espiritu ang ating assurance of salvation. Siya ang tatak. Hindi lang siya yung parang sinasabi na, tag lang yan. Kumbaga, ito sa damit. Ito lang, yun lang yung tatak niya. Kung yun yung tatak niya, halimbawa, Uniqlo, alam mong may quality. Tama? Maganda ang gawa. Polido. Ganon din sa banal na Espiritu. Sa next slide na po, ayun din naman po yung ibig sabihin niya. When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future. He will bring me glory by telling you whatever He receives from me. All that belongs to the Father is mine. This is why I said the Spirit will tell you whatever He received from me. Si Jesus, nagsasabi niyan, kung ano lang sinasabi ni Holy Spirit ay nanggaling din sa akin, iisa lang kami. Habang tumatagal, nauunawaan na natin yung banal na Espiritu kung paano siya kumikilos sa buhay natin. At siya ang ating instructor, teacher. Kaya nga sabi, to make a call. Nag-uutos, nagre-remind, nagko-convict. Huwag mong gawin yan. Gawin mo to. Pero nasa iyo pa rin, tama? Kahit naman sabihin ng Diyos, huwag kang pumunta dyan. Nasa iyo pa rin kung pupunta ka, tama? Pero iba kasi kapag commander sa mga police or mga militar, pag sinabi, gagawin yan. Tama po ba? Ganun sila Basta may halimbawa, ang sabi sa'yo ng sarhento mo, ito gawin mo. Obey first before you complain. Pero alam mo, banal na Espiritu, nagko-command siya, pero nasa iyo pa rin ang kalayaan. So lastly, next, Ho Parakletos. Ganito pa rin siya. Ano ulit tong word na ito? He is not a controller. Pero may isa pang word. He is not a commander. Na parang kung ayaw sa gusto mo, sumunod ka. Pero alam mo, isang araw din naman, ang Diyos pa rin masusunod Pero sa ngayon, hindi niya muna. Hinahayaan niya muna tayong magkaroon ng kalayaan sa buhay natin. Kung meron man tayong mga kahinaan, alam ni Lord yan. Alam niya, dumadaan tayo sa proseso, alam niya yan. Siya nakakaalam. Pero siguraduhin natin na kung ano yung katotohanan na meron tayo, yung ba talaga yung katotohanan na yon. So we need to be counseled palagi ng Holy Spirit. Tinatanong ba natin palagi, Lord, pag di natin nagagawa, Lord, ito ba talaga bang hindi ko kayang gawin o nag-e-excuse na lang ako? I'm just making reasons of myself. Baka naman pinapalaya mo na ako na lang ang hindi nagpapalaya sa sarili ko. O kaya naman, Lord, di ko pa magawa ito. Di ko pa kayang sundin itong pinapagawa mo na ito. Alam ko, anak, kasi ako nakakakilala sa iyo. May panahon ka dyan. So always seek the counsel of the Holy Spirit. Kaya mamuhay kayo ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi mabigyan ng pagnanasa ng laman. Sapagkat tinanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanais ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi nyo magagawa ang gusto nyong gawin. So, makita nyo, no? Meron tayong mga kagustuhan sa laman. Pero dahil nagpapasakop ka sa banal na Espiritu ay hindi mo na nagagawa yung gusto mong gawin. Halimbawa, ngayon Sunday, ano masarap gawin? Sarap kaya punta sa luneta, magpaaraw, di ba? Kumain, matulog, Netflix. Pero dahil nagpapasakop ka, namumuhay tayo sa kagustuhan ng banal na Espiritu, ay hindi na natin nagagawa yung mga gusto ng ating mga tamad na laman. Di ba? Dahil sa banal na Espiritu. Paano na lang kung walang banal na Espiritu? Ayun nga din ang kagandahan sa Diyos, no? Hindi niya tayo hinayaan na gawin yung mga bagay on our own strength,
on our own wisdom, with our own spirit. Pero, pinapagawa niyo yung mga bagay at kasama niya tayong gagawin yung mga bagay na yun. So next po, dito na tayo magtatapos. Ito na naman, ang tanong na ito. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Ulitin ko, Yani, Nani, nung binasa niyo yan, parang, kung mahal, bakit di kita sinusunod, Lord? Ito, nandito uli sa Holy Spirit. Nani, nananahan na ako sa'yo. Mahal mo ako. Maaaring may nagagawa kang mali at hindi mo nasusunod yung utos na yan sa ngayon, pero paniwalaan mo yung katotohanan na ako'y nasa iyo at meron ka ng bagong espiritu ng Diyos at mahal mo ako. Hindi yung pagkabasa mo niya, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking utos, punta agad ay, okay lang kasi binayaran na ako ni Kristo ng aking mga kasalanan. Nauunawaan niyo yung lalim ng katotohanan na patungkol sa banal ng Espiritu. Binayaran ka ni Kristo. At hindi lang si Kristo ang nagsasakripisyo ngayon sa atin. Ngayon, ang banal na Espiritu ang pumapasan sa ating mga cross, sa araw-araw nating. Yan sinasabi diyan, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Kung dyan pa lang, tapos na tayo, no? Parang, patay tayo dyan. Hindi ko mahal si Lord. Pero sabi dito, at hihilingin ko sa Ama na bigyan kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na Espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito, pero kilala nyo siya dahil kasama nyo siya at sa inyo magpakailanman. So sinundan agad ni Kristo, no? Kung mahal nyo ako, susundin nyo ako. Siguro napaisip na agad yung mga disciple, ano ba naman yan? Pinagkanulukan namin. Pero agad niya sinundan, huwag kayong mag-alala, darating ang banal na Espiritu para tulungan kayo sa inyong magandang relasyon sa Panginoon. Ulitin natin yung awit na inawit ko, no? If you had an exchange of heart. Ang mga utos ng Diyos, hindi na yan utos na lang sa atin. Nagagawa natin sundin ng Panginoon dahil hindi sa inuutusan tayo, kundi dahil sa meron tayong puso na marunong magmahal sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pag-uusapan na ang matuwid na pamumuhay, obedience, pagsunod, tanggapin natin ito ng may pagtutuwid ng Panginoon, hindi ng condemnation. Matuto tayong lumago at mag-mature sa pananampalataya. Maunawaan natin na ang pagsunod at pagmamahal sa Panginoon ay hindi na isang bagay na pagpipilit ng Panginoon, kundi isang bagay na meron tayo bilang mga anak ng Diyos. Mahal nyo ba si Lord? I know, the Holy Spirit na sinasabi sa atin, mahal natin siya. At susundin natin yung kanyang mga utos. Let's all pray. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang aming tagapagtanggol, aming lawyer, aming helper. Ikaw din ang nagko-comfort sa amin ngayon. Ikaw nagpapalakas ng aming loob at ikaw din nagbibigay ng mga instruction sa buhay namin. Thank you, God. And from now on, let this truth remains in us. Nang sa gayon na hindi kami mapabilang sa henerasyon na sinabi ni Paul, mga taong nagpapakita ng pagkamakadiyos, ngunit hindi makita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. So Lord, right in this morning, ay naari namin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Greater is He who is living in us than is the one who is in this world. Lord, we also pray, hindi ka man nangongontrol, pero panalangin namin na lubusan namin isuko ang lahat-lahat sa iyo. Napawa bang ikaw na ang mismo na kumikilos sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinipilit, kundi kusang loob naming ginagawa ang iyong kalooban sa aming mga buhay.
Pagpalain mo ang mga anak mo na kapakinig ng iyong mga salita. Ikaw ang mag-aliw sa bawat isa at magbigay ng kapayapaan, kagalakan. Ibuhos mo din ang pangangailangan nila sa kanilang mga panalangin. At itaboy mo anumang gawa ng kaaway sa kanilang buhay na nagpapabigat sa kanila. Salamat po. Ikaw ang maitaas at maluwalhati sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. God bless us all.